Alam kung paano ko sisimulan yung ating message ngayong umaga. Alam niyo naman, ang ating mahal na pastor ay naka-hospital arrest. Yung pala ang sabi ni Doc Fabi sa akin kahapon. Kasi nag-uusap po kami nung kanyang doktor. Sabi ko nung umaga pa lang, kasi minessage ako ni Mami Che, gusto ni pastor na lumabas na. Ano ba kami nandun? Friday, no? Friday night, Friday, 4 o'clock, nandun sila sa UMC. Tapos Friday, Saturday, gusto na ni pastor na umuwi na. Adi, tinawagan ko yung kanyang doktor. Nung una, sabi ko sa kanya, Doc, gusto nang umuwi nung pasyente. Sabi naman nung doktor ay, hindi muna kasi yung kanyang PhilHealth, pagka hindi 24 hours, hindi magagamit yung PhilHealth. Yun naman ang sabi ni Doc. Tapos nung sumunod, sabi ko, sige na, pauwiin mo na. Kasi linggo bukas wala kaming pastor. Sabi ko sa kanya, sabi niya, ay hindi po pwede, iha-hospital arrest ko siya. Sabi niya gano'n. Kasi ang is baka mag-palpitation na naman siya. Alam niyo po, sabi ko nga ay panibagong buhay na ibinibigay sa ating pastor. Kasi sabi nga kagabi ni Mami Che sa amin ni Ate Sally, nung ang bungad kaagad sa kanila ni Doc Fabi ay muntik ka na. Kasi yung kanya pong naging karamdaman ay AF, atrial fibrillation. Kung hindi po yon naagapan, maaari po yung mag-lead sa stroke. It's either stroke or MI, heart failure. Dalawa lang po yung pwedeng kalagyan ng kalagayan ni pastor. Kaya ang sabi sa kanya ng doktor ay muntik na siya. At alam niyo naman, kilala niyo naman ang pastor natin, hindi naman yan basta pupunta ng ospital kung hindi niya talaga kaya. Pero purihin ng Panginoon, siya na po talaga yung nagpadala doon sa hospital at timely talaga. Ang Diyos hindi nauna, hindi nahuhuli, kundi laging nasa panahon, laging nasa oras. No, tandaan natin yan sa buhay natin. Ang Diyos nangungusap sa bawat isa sa atin. Kaya sabi ko kay Doc Fabi, pauwiin mo na siya. Kasi wala kaming pastor, linggo bukas. Sabi ko sa kanya. Adi, wala naman din akong nagawa. Siyempre, kailangan magpahinga. Hospital arrest. Sabi ni Doc Fabi. Kailangan niya, sobrang pagod na siya. Kasi di ba ang ating pong pastor ay kagagaling lang sa Palawan. Supposed to be, bukas, nasa Catanduanes naman sila. So, walang pahinga sa paglilingkod in the kingdom of God. Yun naman yung buhay ng ating pastor. So wala akong nagawa kagabi. Kahapon nagbibiro kami ni Kuya Fred. Sabi ko, Kuya Fred, alam mo na, dahil wala si pastor, sa Dasmariñas po kasi, pag wala si pastor, it's either me or Kuya Fred. Sa Tansa, andoon yung mag-asawa ni Pastor Julian at ni Pastor Ameldi. Sa 13, ang mag-asawa po ni Kuya Leo at saka ni Mamu. No, sa Bicol, nangangailangan pa po tayo ng pastor. Baka may tinatawag po sa inyo para magpastor doon sa Bicol. Kailangan po nila ng pastor. Tingnan nyo nga, baka tingnan nyo si Teacher Jake. Kung yan, nangangailangan. Di nagbibiro kami ni Kuya Fred. Sabi ko, alam mo na, Kuya Fred, kasi naka-hospital arrest si pastor. Alam niyo, sagot sa akin ni Kuya Fred, ako ang presider. Hindi naman po pwedeng ang presider din ang magmemensahe. Kaya, kagabi, pagpunta namin ni Ate Sally doon, akala ko mag-zoom si pastor. Pero dahil naka-hospital arrest talaga siya, hindi siya pwedeng mapagod. Kasi noong pong Friday night, kaunting kilos lang ni pastor, tumataas na yung heart rate niya
na reach niya yung max ng heart rate. Kinulbit ko nga yung nurse na naandoon kasi sabi ko sa kanya, naka-red flag na tayo. Sabi ko doon sa nurse. Nakatalikod yung nurse. Nakatalikod din. Gusto ni Pastor iharap sa kanya yung monitor. Sabi ko, hindi pwede iharap sa iyo yan. Dapat nakaharap doon sa mga tao doon. Pag akyat ko po, kasi nandun ako sa admitting, pag akyat ko, nakita ko, si Pastor, distress. Naka-distress talaga siya. At sabi niya, pinapawisan siya, hindi niya alam kung ano yung nararamdaman niya. Pagtingin ko doon sa monitor niya, naka-red na siya, naka-red flag na siya. So kinulbit ko yung nurse, sabi ko, ma'am, naka-red flag tayo. At yun, saka siya na-attenan ulit ng mga doktor doon. So purihin ng Panginoon kasi andoon lagi yung pag-iingat ng pastor, ng Panginoon sa bawat isa sa atin. And then kagabi, pag uwi ko, nagbubulay-bulay ako ng salita ng Panginoon dahil sabi ko nga, Lord, ano yung ipapakain, ano yung maririnig namin, ano yung gusto mong sabihin sa bawat isa. At alam naman natin po na ngayon, tayo ay nasa year of alignment. For this month, ang dinidiscuss natin ay heart alignment. Diba? Heart alignment. Nasaan ba yung puso ng bawat isa sa atin? Tingnan po natin, i-visualize natin nasaan ang puso natin. And then kanina habang nag-worship tayo, so nakabuo na po ako kagabi, nangusap ang Panginoon, inayos ko na lahat, yung mga dapat na pwedeng sabihin. And kanina nung nakaupo ko, nag-worship tayo, ang ano ng Panginoon is 10 virgins. Alam niyo po yung parable of the wise and the foolish virgins. Sino nakakaalam nung parabola na yon? Diba yung 5 na wise virgins na talagang naghanda sila para sa pagdating ng bridegroom. And then yung 5 foolish virgins na walang daladalang oil. Yan. Ito po ay ipinaalala sa akin ng Panginoon, pero hindi po ito yung mensahe natin. Pero mangusap nawa ito sa atin, nasaang season ba tayo ngayon? As a church, nasaang season po tayo ngayon? Alam niyo ba kung nasaang season tayo ngayon? Nasa season tayo ngayon ng winning souls. Na andoon tayo, na dinadala tayo sa pagdadala ng mga kaluluwa hanggang yung ating Vision 500 ay makita natin. No? Ngayon, tingnan niyo po, ilan yung bilang natin sa ngayon. At kung makikita niyo, kung makukuha niyo yung puso ng pastor natin, ang puso niya ngayon ay talagang to win souls. Halos ang ipinapadala niya ng mga, ano ba yan? Yung mga nasa leaders, yung mga pinapadala niya sa atin, ay makikita natin kung papaano pa mapapaayos ang church, kung papaano pa natin mapapaayos, ma-assimilate, kung papaano pa natin mapapabalik sila, kung papaano pa natin aalagaan. Ito po yung season natin ngayon. Kaya inaano ko, kung ito yung season natin ngayon, ugma doon sa 5 na wise virgins and the 5 foolish virgins. Nasaan po tayo? Naandoon ba tayo sa wise o naandoon tayo sa foolish? I-ano po natin yung oil natin. Pag-alabin pa natin yung puso natin para sa Panginoon. Ito yung season natin, heart alignment. Di ba nagsimula ang taon, ang binabanggit din natin, this is my year of alignment. Nag-rema ba sa inyo yon?
Nakuha nyo ba yon? Nag-sink in ba yon? O binibigkas lang natin pagdating sa offering natin? Nakuha nyo? Narema na ba yun sa inyo? Rema meaning alive yung salita ng Panginoon sa puso natin. Nakuha talaga natin yon. Mula nung simula ng taon, naririnig natin yon every time na nag-o-offering tayo. This is my year of alignment. Naka-align ba yung puso natin? Naka-align yung puso natin. Una, di ba, on the first week, ang inano sa atin ni Pastor, binigay niya sa atin is, ano ba yung alignment? At naka-align ba yung puso natin sa Panginoon? Alignment nung first Sunday is having a right relationship, tamang relasyon natin sa Diyos. Natatandaan nyo ba yon? Yun yung first Sunday na message ng pastor natin. Magkaroon tayo ng tamang relasyon sa Diyos natin. Yung puso natin, tama yon, no, sa Panginoon. Saan tayo ngayon dinadala yung puso natin? Saan tayo dinadala ng pusong ito? Siyasatin natin yung puso natin. Tama ba yung posisyon ng puso natin? Pagka, di ba sa isang sasakyan, hindi yung tatakbo pagka hindi naka-align talaga ang isang sasakyan. Ganon din, pagka hindi rin naka-align at hindi rin natin alam kung ano yung position natin, tayo, doon sa unang Sunday, tayo ay binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. So yun yung kalalagayan natin. Diba? Magiging tama ang puso natin pag alam natin, unang-una, yung position natin. We are the sons and daughters of our living God. Diba? Nung nakilala natin, tumanggap tayo kay Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay, binigyan tayo ng karapatang maging anak ng Diyos. So yung right positioning. Kung anak tayo ng Diyos, dapat namumuhay tayo bilang anak. Diba kasi masisira naman yung pangalan ng tatay natin pagka hindi tayo namumuhay bilang kanyang anak. Sa mga Kabitenyo, uso po yun. Laging ang tatanungin, pagka mabait ka, ang tatanungin ng mga matatanda, kaninong anak yan? Pagka pasaway ka, ganon din. Tatanungin din, kaninong anak yan? Tapos sa Bible, pag binasa natin, yung pala yun, yung purpose. Kaya yung mga genealogy, di ba? Anak ni ganito hanggang sa umano, haba-haba hanggang matrace from the son of Jesse, ganon ang ano natin. So nakaugnay yon. Kaya tayo ngayon nakaugnay bilang anak ng Diyos. So ayusin po natin, i-align natin yung puso natin, magkaroon tayo ng right positioning ng ating heart. Now, we are the sons and daughters of our God. Second Sunday, last Sunday, ano yung message ni Pastor sa atin? Natatandaan nyo? May natatandaan kayo? Di ba last Sunday, diniscuss niya yung 4 na uri ng puso. 4 na uri ng puso na mayroon ang tao. Heart pa rin. At ano lagi niyong maririnig, lagi natin maririnig sa pastor natin, hindi isip, hindi yung ating nalalaman, kung hindi tayo, sino tayo, lalabas yun ng puso natin. Hindi ng kung ano yung nalalaman natin. Kaya wag nating, hindi masama ang mag-gain ng mga knowledge. Hindi masama yun. Pero, kung sino tayo, lalabas yun mula sa puso natin. From the abundance of the heart, the mouth speaks. Diba? So, 4 na uri ng puso. Nasaan na po? Tumatanim ba sa matabang lupa yung bawat mga mensahe na ibinibigay sa atin? Yung pagbabasa natin ng Bible natin. Nagbabasa pa ba kayo?
Masarap pa ba? Sabi nga, ang salita ng Diyos ay dili-dilihin araw at gabi. No, araw at gabi, walang pinipiling oras, binabasa natin ang salita ng Diyos. Kasi ito rin yung lampara natin sa ating paglalakbay. Kailangan natin ang salita ng Diyos. Bago nag-message, bago na mensahe yon ni Pastor last Sunday about binhi, alam niyo po, one Saturday before that, kinukwento ko nga sa Morning Watch, narinig ko yon mula sa Panginoon, ang binhi ay matanim nawa sa matabang lupa. Kaya nawa, yung puso po natin ay hindi bato, hindi dawagan, diba? Hindi nasa batuhan, nasa dawagan, kung hindi nasa matabang lupa. Matabang lupa yung ating mga puso para magamit ito ng ating Diyos. Then ngayong Sunday, pag-usapan po natin mula po sa Proverbs. Third week, pinamagatan ko po ito na heart alignment is having a secured future. Kung tama yung puso natin, secured po yung ating hinaharap. Mula doon sa Proverbs 3, sige Kuya Caleb, Proverbs 3, 5-6, lagi natin itong naririnig. May kanta pa nga yan eh. Diba? Ang sabi diyan, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will make your paths straight. So, purihin ang Panginoon sa pagkabasa ng Kanyang mga salita. Sabi po diyan, hindi liku-likong buhay, sa halip ay tuwid na buhay ang ibibigay sa atin ng Panginoon. Di ba ano ba ang opposite ng straight? Curve, liko, crooked. Di ba? Yan yung opposite ng straight, the crooked life. Pero kung ang buhay natin, naka-align ito sa Diyos natin, hindi ito liliko, maliliko. So, kung ang opposite ng straight, crooked, mamimili lang naman tayo. Ano ang gusto natin? Yung tuwid o yung likong buhay? Ang sabi diyan, una, paano ba mangyayari na hindi magiging liko, kundi tuwid ang magiging buhay natin? Una, sabi doon is, trusting in the Lord with all your heart. Hindi mind pa rin hindi mind. Lagi natin tatandaan, it is not what we know kung sino tayo, kung hindi sino yung puso natin. Yun yung mahalaga. Yun tayo. Kaya ang pinagyayaman natin, yung puso natin. Hindi yung isip lang natin. Mas pinagyayaman natin yung puso natin. So una, para mangyari na magkaroon tayo ng isang tuwid na puso at maganda yung kalalagayan ng ating buhay, trusting God with all our hearts. Trust God. Pag mind kasi ang natin, hindi natin hindi natin maisa sa buhay kung ano yung sinasabi ng Biblia. Anong sinasabi ng Bible pagka knowledge? 'Di ba sabi, ang knowledge puffs up. Nawawala. Nawawala yung ating mga kaalaman. Bakit merong mga Alzheimer's? Bakit merong limot-limot? Ate Angie, naandyan ka ba dyan? Naandyan ka ba ba? 'Di ba? Bakit merong limot-limot? Merong ang bata-bata na mga nag-a-Alzheimer's. Yung mind ang nakakaproblema po doon pagdating sa Alzheimer's. Pero pagka yung puso natin maging maayos, hindi po yan nakakalimot. No? Kaya ayusin natin yung mga puso natin.
At ang una doon is trusting in the Lord with all your heart. With all your heart. No? Buong puso. Hindi ng ating mga pag-iisip. Saan nakabase ang inyong pagtitiwala? Sa sariling lakas? Saan nakabase ang inyong mga pagtitiwala, ang ating pagtitiwala? Sa sarili ba nating lakas? Sa mga tinatangkilik ba natin? Sa mga mahal ba natin sa buhay? Sa ating sariling katalinuhan? Saan po tayo nagtitiwala? Saan nakaangkla yung ating pagtitiwala? Ang sabi doon, trust in the Lord. Sa Diyos ang ating pagtitiwala. Hindi sa sarili nating lakas. Ang lakas lilipas yan eh. Tumatanda. Diba? Tumatanda yung katawan. Ako nga, nahihirapan na ako umakyat dyan sa hagdanan eh. Alam nyo ba? Nakahirap na rin. Lumilipas ang lakas. Kahit na lumilipas ang ganda, kasi pagka hindi na iiwasan ang pagkulubot, kahit na ganong pangpaganda ang gawin natin, tatanda at tatanda, kukulubot at kukulubot pa rin tayo. Lilipas lahat yun eh. Saan ang pagtitiwala natin? Sa sarili nating kakayanan? Oo, ngayon matalino ka, may lakas ka, may pera ka. Pero darating yung panahon, mawawala din yun. Pwede sa isang iglap, mawala yun. Dapat matutuhan natin para maging secured yung future natin na maganda, yung future natin. Ngayon pa lang, nagtitiwala na tayo sa Diyos natin. Doon ang ating pagtitiwala. So ayusin natin yung puso natin. No, magtiwala tayo sa Diyos natin. At ang pagtitiwala ay hindi nakabase sa mga circumstances na nakapaligid sa atin. O sa mga tao. Sabi nga kahapon, ang consolidation po kasi namin ay, di ba ang consolidation lesson for ngayon ay about pagsisisi, pagpapatawad. No. Nabanggit nung isa, mahirap magpatawad sa taong pwede pang gumawa ulit ng kasalanan sa kanya. Ang sabi ko, ang pagpapatawad ay hindi nakabase sa tugon niya o sa kanya pang gagawin. Diba? Ang pagpapatawad ay sa iyo. Kaya ano man ang gawin niya after mo siyang patawarin, basta ikaw, nagpatawad ka. Ganon din yung pagtitiwala natin. Magtitiwala tayo sa Diyos, ano man yung nakikita natin sa paligid natin na nangyayari. Basta ang tingin, lagi, tingin tayo sa Diyos natin. Di ba sabi nga sa Bible, fix your eyes on our Lord Jesus. So fixing our eyes, matutunan natin yan, fixing our eyes on our God. No, so learn to trust our Lord. Bagong Kristiyano ako, narinig ko na po yan. Yan yung unang mga itinuturo sa mga bago palang mga mananampalataya. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will make your path straight. So nawa sa uluhin niyo po yan. Pangalawa, una, trusting in the Lord. Pangalawa, leaning not on your own understanding. Iba yung ating pagkakaunawa sa mga bagay-bagay kaysa pagka yung puso natin. Iba yung mind na pagka ito yung umunawa, iba yung puso. Nakukuha niyo po? Iba pagka yung isip lang ang pinagana natin sa mga bagay-bagay instead na yung heart natin. Pag yung heart natin. Friday, kinausap po ako ng aking boss. Ang sabi niya ay masyado daw po akong mabait. Mabait ba si Nanay Elay? Masyado daw po akong mabait na
may nagsabi sa kanila na hindi ganong nagagalit, may paborito ako. Sabi ko naman, tapos may mga nangyayari na parang naaapakan ako, parang ganon, parang nababypass ako. No. Ang sabi ko ay, nalalaman ko naman po ang lahat ng nangyayari. Ako ay tahimik lang sa mga nangyayari sa kabuuan ng clinic. As long as, sabi ko nga sa kanila, as long as hindi po natatapakan ang aking pagkatao, hindi po ako nag-aalala sa mga bagay na yon. As long as yung puso ko tama sa aking ginagawa, hindi po ako, sabi ko nga sa kanila, hindi po ako nag-worry. So yung lahat ng mga decisions sa mga ginagawa ko, hindi lang po mind, kundi yung heart, yung pinapairal. So ang ano po dyan is, lean not on your own understanding. Dito po pumapasok yung kahalagahan ng pagbababad natin sa presensya ng Panginoon para malaman natin ano ba yung will ng Lord sa buhay natin. Kasi yung understanding doon, paano ka magkakaroon ng understanding kung hindi mo naman nakukuha yan mula sa Diyos? So ito, binabalik tayo sa pakikinig natin sa Diyos and then pakikinig din natin sa mga nauna sa atin sa pananampalataya. Kaya nga may mga care group leaders tayo. Kaya dapat yung mga leaders natin ay lagi ding nagbababad sa presensya ng Diyos natin para anytime, meron din tayong maibabato, maibibigay sa mga care group members natin. So, lean not on your own understanding. Iba, sabi sa Bible, your ways are not my ways. Diba? Yung mind ng Panginoon iba kaysa sa mind natin. Kaya paano tayo magkakaroon ng understanding kung hindi natin ito kukuhanin mula sa Diyos natin? Ibinabalik po tayo talaga sa relationship, heart alignment. Yung relationship natin sa Panginoon, ganong kahalaga. Last care group meeting namin doon kay na pastor, may pinagkukwentuhan kami. Alam nyo, lagi niya lang binabanggit, nung nagkukwentuhan kami ni na Mami Che, tapos sisingit si pastor. Kasi kumakain eh. Di ba, Ate Angie, natatanda mo yun? Kumakain kami, may sinasabi si Ate Angie, nagkukwento. Bubulong si pastor sa amin, sasabihin nun, heart alignment. Tapos kwentuhan na naman kami. Sisingit na naman si pastor, heart alignment. Lagi yun yung sinasabi niya. Hindi naka-align kasi yung puso nung aming pinag-uusapan. Kaya laging ang binabanggit ni pastor, siguro 3 beses niya yun sinabi, heart alignment. Heart alignment. Kaya natatawa ako kasi may sarili siyang care group meeting, pero kainan na. Tapos sumisingit siya pagka sumasandok siya, sisigit siya, sasabihin na naman niya, heart alignment. Gaganon siya sa amin. Kaya yun din yung natandaan ko dun sa care group meeting namin. Gaano kahalaga yung ating pag-a-align talaga sa Panginoon. So ngayong umaga, para secure yung future natin, una, trust in the Lord. Trusting in the Lord. Pangalawa, leaning in on our own understanding. And then pangatlo, yung lahat ng ginagawa natin, i-acknowledge natin ang Panginoon natin. In all your ways, acknowledge Him. Ibig sabihin, bago tayo magdesisyon, magtanong muna tayo sa Panginoon. Kaya maraming napapahamak, basta impulsive. Alam niyo kaya hindi ako pumupunta sa mall. Ako po ang taong hindi pumupunta sa mall. Bihirang-bihira po akong pumunta sa mall kasi impulsive buyer po ako eh. Pagka pumunta ako, kahit hindi ko po kailangan at nakita ko na maganda, bibiling ko po yan.
No, pagkaano. Kaya para wala na lang ganon, hindi po ako pumupunta ng mall. Hindi po ako fan ng mall. Wala po yan sa akin. Ang sabi diyan, in all your ways, acknowledge Him. Ibig sabihin, bago magdesisyon, magtanong muna sa Panginoon. Kaya, dito din pumapasok yung tamang relasyon natin sa Diyos. Tama yung puso natin sa Diyos. Huwag lang tayong sige na sige. Mga kabataan, sa mga relasyon, sa mga kursong kukuhanin, sa pagsunod, kailangan matutunan muna natin na magtanong sa Panginoon bago tayo magdesisyon. Sa lahat ng gagawin natin, seek God first. Pwede ba yun? Sa lahat, maliit o malaking desisyon na gagawin natin sa buhay natin, magtanong muna tayo sa Panginoon. At alam nyo, pagka yun na nangyari, maganda yung kahihinatnan ng ating hinaharap. Hindi liko, hindi crooked. Diba, sabi ko nga yung ng opposite ng straight ay crooked. Hindi magiging liko yung ating mga kinabukasan, especially young people, teens. Matuto tayo na mag-acknowledge, magtanong muna sa Panginoon bago tayo magkaroon ng mga desisyon. So nawa yung puso po natin, una yung relasyon natin sa Panginoon talaga. Ayusin natin yung puso natin, hindi lang yung isip natin, napapatalas natin yung isip natin, pero baka naiiwan yung puso natin. And then, matanim sa matabang lupa, para yung puso talaga natin ay maging mayabong yung bunga. No, maging matabang puso ang maibigay sa atin ng Panginoon. And then, pangatlo, isubmit natin sa Diyos natin, yung mga puso natin, yung lahat ng mga gagawin natin, para secure tayo na tuwid yung mga nilalakaran natin, tuwid yung maging future natin. Ang mga kabataan, marami pa, mahaba pa yung takbuhay ng buhay. Pero once na mag-submit tayo sa Diyos natin, masarap yung buhay. May mga challenges, maraming challenges ang buhay. Maraming mga pagsubok, tukso, no, mga challenges na darating sa buhay natin. Pero pag alam natin na tama yung posisyon ng puso natin, alam nyo, laging naandoon yung pagtatagumpay. No? Laging naandoon ang pagtatagumpay. Tumagal ako ng, gano'ng katagal na ba kami sa faith ni Pastor? 1 week lang ang una sa akin ni Pastor. Parang 37 years in faith. 37, 38, nandun na po kami sa faith na yon. May mga ups and downs, maraming struggles, maraming pagsubok, pero pag submitted yung heart sa Panginoon, naando nagpapatuloy. At nawa ganun din po ang bawat isa sa atin. So ngayong season natin, season ng pag-aayos ng puso, season ng pagwiwin ng mga souls, season ng paghahanda sa pagdating ng ating Panginoon. Ang maging susi po ay ang tamang puso natin sa ating Diyos, naka-align talaga yung mga puso po natin.